Sa pagsisiyasat ng GMA News Research at Special Assignments Team, ang mga natuklasang irregularidad at panloloko ng mga peking NGO na gumamit ng pondo ng gobyerno, nagsisimula pala sa barangay level pa lang. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Ang Gabay at Pag-asa ng Masa Foundation Incorporated ay isa sa 8 mga NGO na natuklasan namin na pinapatakbo ng iilang mga tao lamang. Lahat ng NGO na ito, pawang may sabit. Ayon sa Commission on Audit, halos 1 bilyong pisong pondo ng gobyerno ang natanggap ng grupong ito mula 2007 hanggang 2009. Ang Gabay at Pag-asa nakatanggap ng mahigit 72 milyong piso mula sa NABCOR mula 2007 hanggang 2009. Pambili ng seedlings, livelihood technology kits at farm implements. Ayon sa special audit ng COA, itinanggi ng ilang mga supplier na may transaksyon sila sa NGO na ito. Sabi pa raw ng isang supplier, binalak ng Gabay at Pag-asa na pekein ang mga pirma ng kanilang sales coordinator. Pang-agrikultura ang proyektong ipinapatupad ng Gabay at Pag-asa para sa NABCOR. Pero noong 2011, sa barangay clearance, charity ang nakasaad na nature of business ng NGO na ito. Pinuntahan namin ang nakarehistrong address nito sa Valenzuela. Ang address na ito ay sharing address ng isa pang NGO, ang Ikaw at Ako Foundation. Ang inakala naming opisina, bahay pala ni Miraflor Villanueva. Residensya na lang ito, din opisina. 1 kwarto lang naman ang ginawang opisina rito sa taas. Nung wala na rin. Ang nakapagtataka, si Villanueva ay niwalang kaugnayan sa 2 NGO na ito kung pagbabasihan ang mga dokumento. Pero noong January 2011, nag-apply pa ng barangay clearance for business operation sa Valenzuela ang Gabay at Pag-asa gamit ang pangalan, litrato at address ni Miraflor Villanueva. Kasama kasi sa mga sinisilip ng COA ang business permit o lisensya ng mga NGO. Kahit walang pirma ni Villanueva, kahit may duda, inaprubahan pa rin ito ng barangay. Ramdam niyo po ba yung NGO? Hindi masyado. Hindi masyado. Si Ginang Villanueva ang direktor ng Gabay at Pag-asa ng Masa Foundation. Nalaman namin sa anak ni Villanueva kung bakit walang pirma ng kanyang ina sa dokumento. Wala na opisina rito, matagal na. Simula nung mali si Ermat, hindi na rin talaga nag-ooperate dito. 2011 ang application ng clearance ng NGO, pero 2010 pala ay wala na si Villanueva sa bansa. Sabi ng anak niya, matagal nang hindi aktibo sa mga NGO si Villanueva dahil nga ng ibang bansa na. Bagamat di miyembro ng Gabay at Pag-asa, natunto namin ang koneksyon. Ang mga nagtayo ng Gabay at Pag-asa, puro kasama ni Villanueva sa natuklasan namin na kawing-kawing na mga NGO. Mula 2006 hanggang 2007, kasama si Villanueva sa nagtayo ng 5 NGO. Sa 4 na mga ito, kasama niya si Marilu Antonio. Sa 2 naman, si Godofredo Roque. Si Antonio at si Roque ang pinakamaraming kaugnayan sa grupong ito na nagpapatakbo ng 8 mga NGO. Sa kwento ng anak ni Villanueva, dati rin daw empleyado ng Department of Budget and Management ang kanyang ina. Sinubukan naming hingi ng contact number ni Miraflor sa kanyang anak, pero sabi niya, wala raw siyang number ng kanyang ina. Sa Skype daw sila nag-uusap. Cedric Castillo, GMA News.